malala na. Yan umano ang sitwasyon ngayon ni President Duterte base po sa impormasyon na nakukuha ni Congressman Kiko Barsaga. Yan po yung ating pag-uusapan mga kababayan. Ngunit bago ang lahat, kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag kalimutan mag-like and share. At kung kayo po ay may pagkakataon o may ekstrang panahon, tapusin nyo po ang video ito para sa dagdag impormasyon, lalong-lalo na sa usaping korupsyon at update po kay Tatay Digong. Maraming salamat. Umpisahan natin mga kababayan, at ako ayaw ko nang tumagal ito dahil ito po para sa akin ay napaka-importanting balita at importanting update, lalong-lalo na po sa ating minamahal na Tatay Digong. Pasok po, Congressman Kiko Barsaga. My fellow citizens, President Marcos plans to end the life of former President Duterte. President Duterte has been a very supportive ally of President Marcos. He gave former President Marcos Sr. his respects and allowed his burial in the Libingan ng mga Bayani, only for his gesture of goodwill to be reciprocated by imprisonment and threats to his and his family's life. Earlier this year, President Duterte was arrested and taken to The Hague for trial by those he previously believed to be his allies: President Marcos, former House Speaker Martin Romualdez, former PNP Chief Ping Lacson, Senate President Tito Soto, and Defense Secretary Gibo Chidoro. So ito po kasama mga kababayan po natin sa mga traidor. At hanggang ngayon po mga kababayan po natin, napakulong na nga po nila si Tatay Digong, hindi pa rin sila tumitigil sa pagtatraidor. Hindi lang po sa pamilya Duterte, kundi po sa sambayan ng Pilipino na tila ba gusto pa po nila na humantong po tayo sa gera, sa pakikipaggera sa China. At kita nyo naman ngayon kung anong kanilang ginawa pagdating po sa mga proyekto ng gobyerno. Puro pagnanakaw, korupsyon at cover up ang ginagawa po ng mga taong ito, lalong-lalo na itong si Bongbong Marcos. Tama po, si Tatay Digong ang nagpalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, at ngayong araw ay pumunta si Marcos Jr. doon sa libingan ng mga bayani. Humarap doon sa litrato ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Ano kayang naisip ng gonggong na yon, mga kabayan po natin? Naisip niya kaya ang napakalaking utang na loob niya sa pagpapalibing ni Tatay Digong sa kanyang ama? At ano po yung masamang plano na itong si Bongbong Marcos kay President Duterte? Ito, panoorin pa natin mga kabayan. The delays involving President Duterte's trial has led me to suspect that they have something more sinister planned. Based on information I received from my private intelligence network in The Hague, Netherlands, the poor treatment and lack of medical attention by the International Criminal Court for former President Duterte was deliberately done under the instructions of the Marcos administration. Grabe, ang kasama talaga itong si Marcos Jr., mga kabayan po natin. At alam nyo sa impormasyong ito, lalong sasabog na naman sa galit ang mga Pilipino. Kahit hindi mga Duterte supporters, kahit yung mga tumatayong neutral, at na-appreciate po kung gaano kaganda ang ginawa ni President Duterte sa ating bansa. Tapos sinaakusahan po nila nitong AJK na ito, no, na hindi naman ginawa ng isang President Duterte, kundi may mga grupo lang na naglinis, may mga grupong sinakyan ang kanyang kampanya laban sa illegal na droga para malinis din ang kanilang hanay. Pero lahat yon na mga nangyayari, ibinato nila kay President Duterte. Ganyan po kasama itong Marcos administration at ang kanyang mga kasabwat na mga kaliwa na may masamang intention para sa ating bansa. Kaya pinakulong nila si President Duterte sa The Hague. Pero palagay nila, nagtagumpay po sila o napakulong nila si President Duterte? Hindi po. Dahil hanggang sa huling pamilya ni Marcos Jr., hindi po yan makalimutan ng mga Pilipino na ang kanilang pamilya, hindi lang po diktador, magnanakaw, sinungaling, kundi sila ay numero 1 na mga traidor. Itong pamilya Marcos, Aranita, Romualdez. He plans to gradually weaken the former president's health to increase the chance of death before his release, and to ensure that the Duterte family will not have a political resurgence in the upcoming 2028 elections. The possibility of his death while imprisoned would be disastrous for our country, and may be the start of a bloody civil war between Luzon and Mindanao. There is nothing that can be done here. We will all suffer due to the mistakes of President Marcos. God bless the Philippines. God bless Mindanao. Alam niyo mga kababayan po natin, napakatindi po itong sinabi po ni Congressman Kiko Barsaga. At ako nakikita ko ito mga kababayan po natin, hindi ito magwawakas sa sinasabi niyang pinapangunahan niya ang investigation sa corruption. Akala niya siguro mapapalamig niya ang taong bayan,
mapapakalma niya ang taong bayan sa patong-patong na kanyang ginawang kahayupan sa kay President Duterte, sa pamilya Duterte, sa bayan ng Pilipino na pinagnanakawan po nila. At ngayon sabihin niya, ay wala akong kinalaman dyan. Sabihin ng kanyang tagapagsalita, ay walang kinalaman dyan ang ating presidente. O bakit? Sino bang pumirma ng maanumalyang budget? Lalong-lalo na, no, hanggang ngayon ay mukhang naluto nila mga kababayan po natin yang Supreme Court kung bakit hanggang ngayon wala pa rin desisyon na pinalabas sa maanumalyang budget na yan, mga kababayan natin. These are the world's 10 worst airports. Anyway, ito, okay, 10 pinaka-worst airport sa buong mundo. Hulaan nyo po, mga kababayan po natin. Kung kayo ay nakaabot, no, sa video ito, hulaan nyo po. Sa inyong sarili lang, bago natin panoorin ang video ito. Sino ang pinaka-worst na airport sa buong mundo? Yan po ay base sa mga vloggers, sa mga foreign traveler vloggers or travel vlogs na kanilang napupuntahan. Kung dati ay naaangat na po yung ating airport, no, na natanggal po tayo sa listahan ng the most worst airport dahil pinagsikapan ng Duterte administration na kahit paano maayos at hindi tayo mapabilang sa worst airport. Ngayon tingnan nyo, nasaan na po ba ang Pilipinas? Corruption, kasinungalingan, droga, krimen, kahihiyan sa buong mundo. O ito, airport natin. Panoorin nyo po ito. Famous for causing more travel headaches than offering a smooth start to your journey. Number 10, Tan Son Nhat International Airport, Vietnam. Vietnam's So, Vietnam, number 10. So, punta tayo sa malapit na. Wag na natin panoorin yung buong video. Mahaba yung mga kabayan po natin. Dito tayo sa okay, number 3. Kasi dito tayo nalalapit eh. National Airport, Nepal. Tribhuvan is often Number chaotic, 3. with outdated facilities, cramped seating, confusing customs procedures, and frequent power outages that can leave travelers in the dark. Literally. Known as the gateway to the Himalayas, flights are frequently delayed due to high-altitude winds. The airport Okay, so sa number 2 na po tayo dyan ha. Mga kababayan po natin, sino po yung pangalawa? surprises travelers with its crowded and outdated facilities. The airport's small size and high summer tourist traffic mean long waits and few seats. Ventilation is minimal, leaving travelers to sweat it out Grabe. during peak summer months. Number 1, Ninoy Aquino International. Number 1, Ninoy Aquino International Airport. Number 1 worst airport na po ang Pilipinas, ang NIA or NAIA sa buong mundo para po sa mga travel vloggers, mga kababayan po natin. Base po sa mga lugar na kanilang pinuntahan. Pilipinas po yung pinaka worst airport ngayon. Bakit nga ba? Ano yung kanilang obserbasyon? Marcos administration, mahiya po kayo dito. National Airport, Philippines. This airport has held the title of worst airport in the world for several consecutive years in travel surveys. It's notorious for overcrowding, frequent flight delays, and minimal air conditioning, which makes it feel like a sauna in the tropical climate. Grabe, no? So, hanggang ngayon po, no, hindi pa rin ito na bago dahil hindi pa naman completely na tapos yung mga renovation dyan. So, dahil ang gobyerno natin, gobyerno ni Marcos Jr., puro na pupunta sa pagnanakaw ang pera ng bayan. Ito yung nangyari po sa ating paliparan ngayon. So siguro kung makompleto na siguro ng San Miguel Corporation yung renovation, baka maaalis na po tayo dyan. Pero syempre, ay mapupunta na naman yan sa isang private company. So mawala na naman nakita yung ating gobyerno. So ito po yung ginawa nila ngayon. Yung mga pagmamayari ng gobyerno ay pinapasa ngayon sa mga private companies. So, imbis na kita sana ng gobyerno natin, sa totoo lang marami tayong pera. Imagine mo, trillion. Hindi pa kayang i-rehabilitate, i-upgrade yung ating airport. Inapupunta lang sa bulsa ni Saldico, Martin Romualdez, at iba pa sa mga kongresista na kasabwat po sa mga maanumalyang corruption. Yung iba, napupunta po doon sa Billionaires Village sa Benguet, kung saan po isang bahay doon 69 million, 70 million, 90 million, 100 million. At ilan po sa mga kongresista na may
bahay doon. Sinasabi itong si Saldico, si Arjo Atayde, si Chis Escudero, si Congressman Yap. So, yung mga yon. At marami pa daw pong ibang mga kongresista na nakabili ng milyong-milyong bahay doon. Imagine mo, 300,000 lang ang sinasahod ng isang congressman. Kayang makabili ng 100 million na bahay sa isang isang termino lang. So 3 years niya lang sa pagiging congressman. Talagang pumapaldo po sila. Sa bagay, sabi nga ni Sergeant Cutisa, isang bag is 48 million. Isang bag is 50 million na dinideliver sa bahay ni Martin Romualdez at ni Saldico. So talagang napakawalang hiya po ang gobyerno at administrasyong ito na pinamumunuan ng isang Bongbong Marcos. And then sasabihin niya po, mga kabayan po natin, na wala daw po siya kinalaman, inosente siya, at siya daw po yung nangunguna ngayon sa pag-imbestiga sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Tanga lang yun naniniwala, mga kababayan po natin. Okay, puntahan lang po natin itong banatan ngayon ni Atty. Rowena Guanzon. Pareho po silang abogado at itong si Jesus Palces na isang dilawan. So pareho po silang dilawan or pink lawan ngayon. No? Nag-post kasi ito na sinasabi niya may game plan daw po yung mga DDS at magpaputok sila ng parang iskandalo sa Nobyembre 3 hanggang 7. Then magkakaroon daw po ng massive rally. Iglesia ni Cristo, JL, QGC sa November 15 at 18. Yan daw po yung kanyang marites. At sa anibersaryo daw po ng paglibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani para daw po mapigilan ang rally sa November 30. So magpapatalo ba tayo? Sabi niya gano'n. At ang sagot ni Ms. Rowena Guanzon, di gawa ka ng Protect BBM Rally sponsored by Martin Romualdez. Ito binabanatan niya yung kanyang kalyado or kapwa dilawan or pink supporters, no? Dahil ang mga grupong ito ngayon, sila yung mga grupo na sumusuporta kay Martin Romualdez at medyo lumalaban sa korupsyon against kay Bongbong Marcos. At ayaw nilang idawit si Bongbong Marcos, Martin Romualdez sa usaping korupsyon. Hanggang Saldico lang po sila at doon sa mga senador. So ang kanilang dinidiin si Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, Senator Bongo, mga Diskaya, and other contractor at the same time, yung mga taga-DPWH lang. So Martin Romualdez and Bongbong Marcos is pinapalabas nila na wala daw pong kinalaman and exempted, no? Innocente daw po sa mga nangyaring corruption sa ating bansa. Kaya ako kahit dilawan itong si Mr. Rowena Guanzon, kahit pinklawan ito, ako napapabilib ako sa kanyang pagiging totoo. Hindi man siya Duterte supporters, pero nakita niya nga na kung sino po yung nagtatrabaho ng tama. Nakita niya, no? Kung paano binabakbakan ni Martin Romualdez si Vice President Sara at ang mga kaalyado nito. Ayan si Bato at si Bongo and the rest pa na mga political vloggers, mga kabayan po natin. And sabi ko nga sa inyo, no, itong si Bongbong Marcos ay nagdala ng isang malaking kahihiyan po sa international community. Yung talamak nga po, ito nabasa ko kay Boss Dada, ha. Shoutout kay Boss Dada, no? Magaling na vlogger yan na Banateros. Sabi niya, sa Pilipinas daw ay talamak ang nakawan. Si Bongbong Marcos daw ay nagnakaw naman ng shake hand sa APEC sa Korea. Dahil nilagpasan niya po ang ibang bansa para lang makipagkamusta sa presidente ng China na hindi naman kasama doon sa kanilang pinag-usapan. O kumbaga, hindi ito kasama sa programa. Siya ay nakisingit lang. Imagine mo, no? Lakas maka-anti-China, lakas magpapalabas ng mga propaganda na galit ito sa China at pinapamukha sa mga Pilipino na ang mga Duterte lang ang nagmamahal sa mga China. O yung maka-pro-China, pinoprotektahan yung mga Chinese o pinoprotektahan ang interes ng China. Ngayon, yung kanyang pakikipagkamusta, yung kanyang sinasabi niyang gusto niya daw makipag-usap sa China. Ngayon, anong ibig sabihin yan? O, di ba? Pro-China ka rin kasi hindi ka nga pinapansin, pero pilit ka nagpapapansin. At hindi maganda sa mata ng international community, no?
na ikaw ay naglabag sa isang protocol dahil hindi nga kasama ito sa pinag-uusapan. Pero siya ay sumingit para lang makipagkamusta. Parang tanga. Di ba mga kabayan natin? Tingnan nyo po ngayon, Malaysia, Thailand, Cambodia, zero tariff po sila. Ang Pilipinas nananatili po sa 19% yung taripa natin. Kaya nga, no, useless yung pagiging alay po natin ng Amerika kung tayo po ay pinagbibigyan po sila na makapagpatayo ng mga IDCA site. Samantala tayo ay pinaparusahan po tayo dito sa 19% na taripa. At walang napala si Marcos Jr. Buti pa yung ibang bansa. Na itong mga Thailand, Malaysia, Cambodia ay talagang hindi po nila inaaway ang China. Dahil ang China ay kinokonsidera po nila na blessing sa kanila sa pagdala ng iba't ibang industriya at magandang business trading with China. Samantala tayo pilit natin inaaway dahil si Bongbong Marcos nakapokus lang sa usapin ng West Philippine Sea na hindi niya naman kayang upuan with President of China para maayos na ito at sana maiwasan yung pangbubuli diyan sa West Philippine Sea. Samantala mga kababayan po natin, itong kanyang isa, sa kanyang alipores na si Gibo Chodoro ay gigil na gigil pa rin sa usapin ng China, sa usapin ng West Philippine Sea. At nakipag-usap ito sa Amerika, sa Canada, para daw po sa isang bagong alyansa na di umano'y palakasin ang puwersa sa West Philippine Sea at maiwasan na daw po itong mga pambubuli ng China. So, China pa rin ang kanyang tinatarget. Samantala si Bongbong Marcos ay mukhang ay biglang magtitwist ngayon. At gusto niya na makipag-ayos sa China, and sa totoo lang, bubuksan na rin ni Marcos Jr. itong e-visa sa mga turistang Chinese. Sa totoo lang, kahit inaaway ni Bongbong Marcos, inaaway ng kanyang mga alipores ang China po hindi tumitigil sa pagpapadala ng kanilang mga produkto dito sa atin. Tuloy-tuloy. At yung mga Chinese na mga tao, tuloy-tuloy po yung kanilang legal na ginagawang negosyo. Alam mo yung mga illegal na negosyo, kagaya ng Pugo, hindi naman magagawa yan ng mga Chinese national kung walang malalaking politiko at mga sindikato na nagpapatakbo sa illegal na yan. Hindi na basta-basta pinapatakbo ng China yan. Diba? Okay, anyway. Kung itong si Gibo Chodoro ay galit sa China, mukhang hindi po sila nag-usap ni Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos gusto niya na makipag-usap sa China. Gusto niya na makipagsundo. Dahil wala naman siya napala sa Amerika. Pero itong si Gibo Chodoro, parang tuloy pa rin ang kanyang propaganda kontra China. At ito na nga, gusto pa rin nila magpalakas daw ng alyansa sa West Philippine Sea. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, the more na nakikialam yung mga dayuhan dyan sa usapin ng West Philippine Sea na dapat yung mag-uusap ay Pilipinas lang at China dahil dalawang bansa po yung nag-aagawan at yun po ang may pakinabang lang dito. Dapat hindi pumapayag ang gobyerno ng Pilipinas na pinaghihimasukan po tayo ng Amerika at ibang bansa. Pero mukhang itong gustong mangyari ni Gibo Chodoro. Bakit ko nasabi yan? Ito, panoorin nyo ito. Hindi ba important, sir, for ministers to continue conversation despite the tension? Well, of course it is important, but how can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences, and that the Philippines is blackmailing China? Would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Siyempre, di ba? Si Bongbong Marcos, nagsumbong din naman sa ASEAN Siyempre, babanat din po sila. And sa akin lang, sa totoo lang mga kabayan po natin, sa usapin ng foreign policy, dapat itong si Gibo Chodoro ay hindi na po nagsasalita Dapat hayaan nila si Bongbong Marcos yung mag-address sa issue na yan. Direct kay Bongbong Marcos or si Bongbong Marcos mismo, direct pakipag-usap sa China. Hindi mo kasi maintindihan yung mga utak ng mga to Parang mas gusto nila na magkaroon ng gera. Sa bagay, itong si Gibo Chodoro is made in Malta. Kaya kung magkagera man, sino yung kawawa? Yung mga Pilipino. Okay lang sana kung magkagera. Yung ipopront nila, si Saldico, Martin Romualdez, mga magnanakaw na politiko, si Bongbong Marcos, at si Liz Satanas. And of course, itong si Gibo Chodoro. Si Tariela. Alam ko naman, mga kababayan po natin, kung sakaling magkakagulo,
mauna pa itong humirit sa ibang bansa. Lalo si Gibo Teodoro, no? Nag-aambisyong maging presidente. Itong si Gibo Teodoro. Pero, dual citizen, may Malta passport. Ano ka dyan? Ang presidente mo pala, dayuhan. Galit sila sa mga Pilipino, no? Na hindi nila naihikayat na magagalit sa China. So, galit sila. Kagaya ng mga Duterte, yung mga Duterte supporters, yung mga political bloggers, political expert, no, na base po sa kanilang analysis, mas maganda pa na makipag-business trade na lang, no, sa China kaysa sa Amerika. Kasi sa Amerika, hindi po tayo bibigyan o tutulungan kung walang kapalit. Kita mo naman yan, di ba? I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith, kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero Mataas din yung pride ng mga to, no? Ang gusto nila, China yung magpakumbaba. Hindi naman siguro pwede yun. Unang-una, mas malakas sila sa atin. Kung sabihin na, kung ayaw nyo makipag-ayos, wala kaming pakialam. Dahil kaya namin kayo durugin sa isang bomba lang. Alam mo, tayo yung maliit, tayo yung kawawa, parang tayo pa yung nagmamayabang. Hello? Pwede ba yun? kakausapin mo na the day before, sinabi binablockmail natin ng China. Pagkatapos, magbago daw tayo ng mend your ways para biro mo magsasabi sila, gusto namin makipag-usap, mabait kami, kuta sasabihan ka on the other hand na gano'n. Sampal sa mukha yun. Kaya hindi ko Sampal sa mukha. Ma-pride din ito, no? Eh, kasi, akala niya kasi, yung sinasandalan niyang pader na Amerika, itutulungan siya. Actually, mga kababayan po natin, no? Kita niyo naman, ilang bisis na po tayo winater canon. Yung Amerika, nanonood lang. Nagbibigay lang sila ng update. Tapos magpapahayag na hindi maganda yung ginagawa ng China sa West Philippines, yung pangbubuli sa Pilipinas. Pero nandun sila. Nung binubomba tayo, wala po silang ginagawang action. O, yan, may nakipag-meeting na naman po ngayon yung ating Armed Forces or Department of National Defense dito po sa Canada. O, ayan. So, ano naman papala natin dito? Diba? Ang usapin na naman nila dito is West Philippines. Upgrade ng ating kagamitang pandigma. Sa panahon kasi ngayon na talamak yung corruption, crisis po, walang investors, hirap ang trabaho, hirap ang mga Pilipino. Palagay ko, hindi po ito napapanahon na unahin po natin yung mga kagamitang pandigma. Hindi ako kontra sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Para naman kahit paano maipagmamalaki po tayo sa ibang bansa. Pero sa panahon na talamak ang corruption, talamak ang kahirapan, palagay ko unahin muna siguro, no, panagutin ang mga magnanakaw, solusyonan ang talamak na corruption sa ating bansa. Talamak na inflation, yung pagbagsak ng piso kontra dolyar, I think unahin siguro muna yan. Kasi ang bala, yung mga submarine na yan, no, yung mga missiles na yan, hindi naman nakakain yan ang mga Pilipino. At kung tayo ay makikipaggera sa kahit anong bansa, ialam naman po natin na mahina po tayo. Lalo na po sa usapin ng China. Diba? So, I think hindi ito napapanahon para sa akin. At unahin muna siguro yung internal problem po natin. Panagutin muna yung mga magnanakaw. Ito si Gibo Teodoro, makiisa ka muna sa mga Pilipino, no, na mapanagot yung mga magnanakaw sa ating bansa. Huwag puro pag-upgrade, no, na tila bagigil na kayo na magkaroon ng gera. Dahil sa gera may pera. Si Martin Romualdez sa basura may pera. Ito sa kanila naman sa gera may pera. Huwag naman ganon, Gibo Teodoro. Okay, so lipat po tayo sa ating another topic, mga kababayan po natin. So this time, puntahan naman po natin itong magandang interview nitong si Kamanggagawa Eli Fernando ng Kamanggagawa Party List sa usapin ng corruption. Yung taong ito, no, alam ko hindi naman siya pro Duterte. I think siya ay independent. Wala daw po siyang grupo. Hindi naman daw po siya akbayan. Hindi naman daw po siya dilawan. At hindi naman daw po siya makakaliwa. Siya daw po ay representante ng Kamanggagawa. At isa po siya sa nananawagan na dapat sugurin ang ICI. Doon daw po tayo magwala. Doon daw po magingay. Dahil ang ICI ay hindi ginagawa ang kanilang trabaho para panagutin ang mga magnanakaw.
Ang ICI daw po, ang kanilang ginagawa ay pinagtatakpan ang mga pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa. Sige, no? Pagbigyan natin itong si Ile Fernando at pakinggan natin, no? Kung ano po ang kanyang komento, ano po ang kanyang ipinaglalaban sa usapin po ng corruption at para po sa manggagawa. Kasi tayo mga ordinaryong Pilipino, kabilang po tayo sa mga manggagawa. Karamihan po sa ating trabahante, no, ilang porsyento lang sa mga Pilipino yung talagang mga negosyante. Pakinggan natin to. Talagang dama namin yung sunog sa house. Halos walang tiwala yung mga tao sa house. Kasi lahat kami tinitignan na corrupt naman kayo lahat. Nanakaw. I do not blame yung mga tao na tignan kami ng mga corrupt kami pare-parehas. So, totoo yan, mga kababayan po natin. Ito, bagong congressman lang to. Pero sinasabi niya, naramdam niya daw po na sunog po ang House of Representatives sa usapin ng korupsyon sa ating bansa. At sila mismo, yung mga bagong congressman, no? Ang tawag sa kanila, buaya na rin. Ito, baby crooks nga ang tawag sa kanila ngayon eh. Yung mga bagong kongresista, baby crooks. Kasi, una, pumutok yung flood control issue. Meron na ba nakulong? Wala pa nakulong up until now. Wala pang napanagot. Tapos, maririnig natin doon sa mga ongoing na hearings, hindi pa daw makapag-establish ng link sa mga politiko. Ako hindi ako maniniwala dun eh. Nakakayanin lang ng mga contractor, nakakayanin lang. Halimbawa, can I name names? Halimbawa, ng mga contractor, ng mga diskaya, kakayanin ba nila sila lang yan? Kakayanin ba ng mga taga-DPWH, ng mga district engineer na sila lang yan? Na wala silang kasabwat ng mga politiko? So, walang maniniwala dyan. So, hindi yan it takes two to tango. It's a whole dance group. Yes, it's a whole dance group. Exactly. Kaya ang sentiment ng mga tao, kailangan may mapanagot, kailangan may makulong. Ako nga, hindi ako naniniwala na mga congressman lang at Martin Romualdez at Saldico eh. Ako nga naniniwala na talagang kasabwat po eh. Itong si Bongbong Marcos. Ang sabi mo nga, dance with the group. Group effort po yung pagnanakaw na ito eh. Kasi kung si Bunuan ay sekretary ng DPWH, di ba? Dikit kay Bongbong Marcos, Saldico, si Martin Romualdez, dikit kay Bongbong Marcos, imposible po na hindi niya alam yung matinding pagnanakaw na ginagawa ng mga to. At sa mga insertion, alam mo, pinagmalaki niya na binasa niya nga yung report eh. Pinagmalaki niya sa SONA bago niya permahan. Pero, ngayong nabulgar ang corruption, sinasabi niya na wala siyang alam. Ano yung binasa mo, nakapikit yung mata mo. Nireview mo, tapos nung nagkabulgaran sa matinding corruption, sabihin mo, wala kang kinalaman. Ngayon mo lang nalaman na may mga ganong insertion pala ang Senado at ang Kongreso na ginagamit sa pagnanakaw sa flood control. Wow! Ang galing po nila malinis, mga kababayan po natin, itong mga nakaupo sa pwesto na ito. Ibang klase po. Okay, tuloy pa tayo dito mga kabayan. Palike pala sa na umabot po sa video ito. Palike naman po mga mamsar. The sad reality is, even among our colleagues na talagang sangkot dito sa flood control mess and the corruption mess na kinakaharap natin ngayon, parang lahat walang kinalaman eh. Diba? Gusto namin, I know marami from sa mga colleagues ko sa house na gusto ring may mapanagot. Kasi lahat kami nadadrag eh. Yes. Lahat kami nadadrag at marami namang reasonable sa loob ng House of Representatives. But again, we cannot blame the Filipino people kung tinitignan lahat ng congressman ng mga korap. Hanggat walang gumugulong ang ulo dyan. And I've been very consistent about this. Kailangan may gumulong ang ulo, kailangan may makulong. Hindi nga lang basta makulong eh. Sequester yung assets. Pagulungin mo na, boss. Talandiyan ka na naman sa congressman eh. Ikaw na magpagulong. So pala may gumulong, boss. Ng gobyerno yung assets na yun kasi nagpakayaman yung mga yan gamit yung pera ng taong bayan. So, yun yung gusto naming mangyari. I believe hindi lang naman ako may gustong mangyari nito. Gusto naming mangyari sa loob ng House of Representatives. And let's make people accountable. Halimbawa, Zaldico. Diba? Zaldico hanggang ngayon. Hindi pa rin. Bakit Saldico lang? Martin Romualdez, sir, sama mo rin. Di pa rin napapauwi. We can cancel his passport. Tama. Cancel ba yung passport? Hindi nga So yung mga proper measures should be... Hindi lang passport yung hindi nila pinakancel. Pati nga po yung mga air assets niya. Hinayaan po nila na mapalabas ng bansa.
enforced now more than ever. Yes, no? yes, Oh, yes. it should, And ito, if the administration is really serious about addressing the issue of corruption, Ama. well, the president can mobilize the entire instrumentalities of the state. Mobilize NBI, ombudsman, lahat ng mga ahensyang may kinalaman dito. At Lahat, mobilize sila eh. Si Digo nga, di ba? Si Tatay Digo nga, napadala nila sa dahig. Gamit ang lahat na ahensya ng gobyerno. Hindi lang po ahensya ng gobyerno, pera ng ating bansa. Oh, bakit si Saldico? Si Martin Romualdez, hindi nila kayang ipakulong. kaya. So Pwede may... that's your message to the president. Yes, huh? pwede. That's good. Pumunta ako ng ICI. Mm. I submitted a letter to the ICI. Pero itong sinabmit niya sa ICI, wala pa rin yun. Stream nyo yan. Yung mga proceedings ninyo. Congratulations and thank you to you. Ha? Isa ka pala doon sa mga Yes. unang nag-ano ng SALN. Yes. Oh. So, binabanggit namin. And it is voluntary. Yes. Dapat naman kasi, dapat naman ilabas yung SALN ng Right, mga public servants. Ang idea is, gawin natin kahiya-hiya yung corruption at gawin natin kahiya-hiya yung extravagant and lavish lifestyle of public servants. Yung imagine, Jose Jojo, a congressman is salary grade 31. So that's 300,000 a month. 300,000 naman ta. Pero kayang makabili ng bahay na 100 million. So malaking question agad, kapag ang isang congressman ay namumuhay, may mansion, may 10 Helicopter. SUV, merong mga suburban, merong mga bulletproof na mga sasakyan, helicopter, yate, malaking question. Yan, si Bini Abante, mayroong helicopter. Helicopter. Mukhang helicopter lang pala siya. Meron siyang bulletproof na sasakyan. 18 million daw yun. Side chicks. Maraming chicks. Yun, okay lang sana, pero gusto ko Malaking question yan. Tama. If you're only earning 300,000 a month, how come na You're meron able ka to afford it, no? na sobrang extravagant Lavishly. and lavish yung lifestyle mo. So gawin natin kahiya-hiya, dapat nga ipahiya yung mga yan. You Tama think the naman president is doing yung talagang what needs to be done when it comes to corruption? Is he doing right? Is he doing good? Well, Or dapat pang more teeth? Or anong masasabi mo kay presidente niya? ano eh, ang public perception at ang perception ko rin kay PBBM, puro PR eh. Puro PR, mga kabayan po natin. Totoo naman eh. So, ayos yan, boss. Thank you, boss Eli. At least, nagpapakatotoo ka. Hindi mo pinagtatakpan. Ayun talaga. Puro lang ito, si Bongbong Marcos, puro salita eh. Dapat sinabi mong budol. Wala napapanagot eh. Alam mo, I can feel his sadness na napapaiyak siya, nagagalit siya. Eh, ako rin. Siyempre, drama lang yung gago. Nagagalit, naiiyak din. Daang bilyong piso pinag-uusapan natin right, dito eh. Sinong hindi magagalit, sinong hindi maiiyak. Pero if he's really serious about this, as the executive, as the president, he can do that. Eh, meron nga napadala sa ICC. Di ba? Pinadala niya nga si Digong sa ICC, Tatay Digong. Gamit ang pera ng taong bayan. And lahat po na resources. Pero yung kanyang pinsan at mga kongresista na talagang nagnakaw, si Tatay Digong, hindi naman nagnakaw yon, no? At ang kanilang allegation is gawa-gawa lang yun. Gawa-gawa lang yun. Dahil ni isa, wala pong ginurgur si Tatay Digong na mga Pilipino. Di ba? Pero lahat ng mga nagurgur ay inakusa nila lahat kay Duterte. Meron pa daw 30,000. Balik tayo dito sa issue mo, boss. So, napaka-importante talaga, no? Na wag na kayo wag na parang pagtakpan nyo pa si Bongbong Marcos. Kung talagang lumalaban kayo sa corruption, no? Wag exempted si Bongbong Marcos. Dahil ako nakikita ko, hindi mangyayari yung pagnanakaw na ito kung nabantayan niya po yung budget. At kung nabantayan niya po yung kanyang pinsan. Tandaan po natin, sa loob ng 3 taon, ang AKAP ay hindi kasama po sa National Expenditure Program. Pero hinahayaan niya. Hinahayaan niya ito. Insertion ito. Namudmud sila ng ayuda, lantaran. Ang sinisigaw nila, salamat kay Speaker Martin Romualdez. Hindi naman pera ni Speaker Martin Romualdez yun. Pera ng taong bayan. Imagine mo sa Cavite, namudmud ng ayuda, 1 bilyon isang araw. Ganon po sila. No? Sobrang mamudmud ng pera. Dahil napapanahon ng eleksyon. And then, hindi pa nga tayo nakasigurado eh. Kung lahat na yun ay nabigay ba nila talaga. Dahil marami ang sinasabing kalahati lang yun napupunta. So, ang ayuda, naging source of corruption din. And ngayon, ang tinanggal po nila
doon sa pundo ng DPWH na para sa flood control, binawasan nila, inilagay na naman nila sa ayuda, o walang lusot. Pag nanakaw pa rin ang kanilang gustong mangyari, kaya nilagay nila sa ayuda. Actually, I agree diba? with you on that. Kasi ikaw na you're the man on top Whatever it is that you Yes. history will be judging you for what you did, no? So dapat, I think talagang... And it's a challenge to the president. Yes, it's a It's a big challenge to the president. Even if it Step up, means, no? pinsan mo yan, kamag-anak mo yan, kaalyado mo yan, kung talagang seryoso ka, pakulong mo. Pakulong mo. Wala, hindi po siya seryoso Yung sa kanya po, is talagang pakitang tao lang, na kunwari may ginagawa po siya sa issue ng corruption. Pero sa totoo lang, wala po silang gagawin dito. Papaikotin ng taong bayan hanggang papalabasin na malinis po itong si Martin Romualdez. And si Saldico, malamang hindi na po yan mahuhuli. Pinalabas niya na nga po yung kanyang mga air assets So palagay nyo, uuwi pa yan dito sa ating bansa. At palagay nyo na ilabas nila yan kung walang magkasabwat. Pero tingnan nyo mga kababayan natin. Yung paglabas ng air asset ni Saldico, wala man lang mainstream media na hinighlight yun. Yung parang nagbigay ng mga analysis na paano nakalabas itong air assets. Parang walang ganun. Basta in-announce nila lumabas yung air assets. Pero hindi nila binigyan ng highlight ito na hindi ito basta-basta nakalabas kung walang kasabwat. Kaya yan si Martin Romualdez, hindi ko nga alam kung nandito pa nga ngayon sa Pilipinas At kung totoo yung sinasabi na si Martin Romualdez ng ibang bansa na nagtago na daw, no? Kunwari lang nagpapagamot. Pero sa totoo, mga kababayan natin, ay hindi na daw ito babalik sa ating bansa. So tingnan natin, mga kababayan natin. At sinasabi nitong si Ping Lacson na may isang malaking tao daw po siya na talagang haharap daw po sa pagdinig sa November 14 sa pagpabalik ng Senate Blue Ribbon Committee. So abangan natin yan, mga kababayan po natin. So puntahan po natin yung ibang issue na nandito po sa screen po natin. South Korean shipbuilder willing to back PH or Philippine Submarine Program. Palaces. So yung South Korean na gumagawa daw po, no, ng mga submarines ay tutulungan daw po ang Pilipinas sa kagustuhan ng Pilipinas na magkakaroon ng submarine. No, iba pa rin yung kanilang iniisip Imbis na unahin yung kahirapan, unahin yung magkaroon ng solusyon, itong mahal na bilihin, papanagutin ang mga magnanakaw sa ating bansa. Ang target nila ay submarines pa rin. Ibang klase po talaga. Anyway, pwede yan ipapakain sa kanilang submarine no, kapag mabuo yan, pag wala na makain ng mga Pilipino. And then, basahin ko din itong sinasabi ni Dr. Richard Mata, mga kababayan po natin. Sabi niya dito, ang gobyerno daw ang nag-expose ng flood control issue. Hindi po. Si Lord po ang nag-uncover nung bumaha. Kayo ang nag-cover up nung hininto ninyo ang Blue Ribbon. Sabi po nitong si Dr. Mata, kababayan natin. Sinasabi niya na hindi dapat manggulo itong mga nagrarally. Tanggalin daw po natin sa isip natin yung manggugulo. Wala namang mangyari, may masasaktan lang. Actually, yung nanggugulo, sabi nga ni Chavit Singson, yun daw po ay planted ng mga tao no, natakot na sumugod yung taong bayan sa Mindiola. So may pinangalanan po siya I think Lisa Tanas and si Tambaloslos yung kanyang binanggit noon na binayaran daw sila para manggulo. And kita naman natin kung sino yung mga nanggugulo. Mga grupong makakaliwa. So talagang sila yung nag-planted doon ng mga bata para manggulo. Totoo yan, no? Kahit yung grupo ng United People's Initiative, ayaw na naman nila na magkagulo. So ang orientation nga, wag tayo manggulo ton. Gumawa lang po tayo ng isang mapayapang kilos protesta. Ito po ay pagsasalita kontra sa corruption. And mga kababayan po natin, no? Bakit nga ba takot na takot si Bongbong Marcos, no, sa mga magrarally? So bakit sila ngayon ay nagbigay na ng babala sa mga magrarally sa November 30? So ibig sabihin pala natatakot sila at kinakabahan din po sila. And lalo na ngayon, may mga announcement na yung mga retiradong sundalo
ay lalabas na rin. Iba po yung mga naunang grupo ng United People's Initiative na sinasabing nakiusap kay Browner na sumama na sa taong bayan. So iba pa po yun. Itong grupo na ito, yung bagong lalabas, sila daw po, no, ay first time nila na sumama sa rally dahil sawa na daw po sila at gusto nila ng pagbabago. Pero ayaw daw po nila ng Marcos resign sa ngayon. So okay rin naman yan. Kasi baka tinitingnan pa nila kung ano po yung magagawa ni Marcos Jr. Baka para sa kanila ay may pag-asa pa na masolusyonan ni Marcos Jr. ang matinding corruption, no? At baka para sa kanila, kaya pa ni Bongbong Marcos na magbago. Pero sa atin kasi wala na tayong ano diyan. Hindi na tayo naniniwala na kaya pang magbago nitong si Marcos Jr. at kaya niya pang solusyonan ang talamak na corruption sa ating bansa. Anyway, nasa kanila naman po yun, no? May mga utak at mga matatanda na po yung mga retirado na yan. At ilang kababayan po natin na ayaw mag-resign si Marcos Jr. Baka gusto pa nila na magpapatuloy yung pagnanakaw at panggagago, pambubudol, pangako hanggang ngayon pa rin ang sinasabi ni Marcos Jr. At baka gusto nila yung presidente na hindi marunong magtanaw ng utang na loob, particularly po sa pagpapaliving sa kanyang ama. So yan na po yung ating update mga kababayan po natin. At kung kayo naman ay umabot pa sa video ito, sa portion na ito, huwag kalimutan mag-like po. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe naman po mga kababayan po natin. At maraming salamat sa inyong pagsusuporta, super chat, super chatter, membership, and yung mga nagpapadala sa ating GCash number. Maraming salamat po. At yan po ay nakakatulong sa ating advokasya para sa ating patuloy na pakikipaglaban sa issue po ng corruption. At patuloy po natin na pagsasalita sa mga anomalyas at panggagago, pambubodol na ginagawa po ng administrasyon ito. Thank you mga kabayan.